So, yan guys, nakabalik na ako dito sa aking bahay. So, buksan na natin. Buksan mo ang iyong muga. Kung ano yung mga aking pinamili. I-check na natin sa Ang pangit mo. grocery check. Let's go. So, yan, i-check na natin yung pinamili natin. Oh, ang coffee namin ni Yobo ko ay only 20 pesos lang yung pinamili ko dahil meron pa naman akong pinamili ng last week na 50 pesos. So, 20 pesos lang muna binili ko. Dahil nag-80 nga tayo. Hindi pa rin umabot sa budget. Oh my And God. then, the local brand. Mas mura kasi dito pag local brand. Local brand yung, so mas mura. And kaya yan, local brand muna tayo ngayon. Yung banana ni Coco Pororo, lumiit lang muna. Next time na yung malaki, pag medyo big time na. O, diba? Pero mahal to ha. Nasaan na siya? 130 pesos. Kung iko-compare mo siya sa Philippine peso. O, diba? Ilang piraso na sa Philippines. Kung tala sa Pilipinas, pwede kang bumili kahit 50 pesos. Ito rin, mahal. Parang sa, kung compare mo sa Pilipinas, no brand to ha. Parang Gardeniana ang price niya sa Pilipinas. 890. Pa-isnak-isnak lang. Local brand din siya. Gawa siya ng local brand. Basta mga local brand, yan ang mga binibili natin para medyo mura. Tuwig ni aking boss. Apple juice, local brand din syempre. Luka-luka. Local brand din, mga guys. Pero wak pa, 40 pesos. It's okay. Local brand pero mahal. 1,000, nasa 1,300 won lang siya. So, nasa parang 50 pesos. Pero mahal pa rin, 50 pesos eh. Gamitin mo, para wala yan dito. Yan. My God. Ito lang. Gabi ito. Togi nila dito. Ganyan. Ganyan ang itsura ko. Ang linis, no? At saka malalaki yung buto. Hindi katulad sa Pilipinas. Maliliit. Tapos parang pino pa. So malalaki. Ano lang siya dito? 991. Ang grams niya is 200 grams. So 990 siguro nasa 30 pesos siya. Para Topoki. Yan. Yan. Compare silang dalawa. Pares. Alam namin, good for 4 days. Is 4 na plus sila. Ang What? ng budget ko. So, dito, chicken, 900 grams. My God, you know how much this is? Nasa 7,000 won. So, magkano din siya sa peso? Mamaya natin i-rate kung magkano kasi titignan ko kung magkano yung palitan ng peso to Korean yun. 7,000 won, chicken. Ngayon, medyo mura yung squid. Doong nakaraan kasi, 2 piraso, ganito kalaki, tapos mapayat. Oh my God, 15,000 won. So, hindi ako bumili last week. So, ngayon, 3 pieces lang siya na squid. Frozen pa to ha. Nasa 8,400 won. 8,400, 3 pieces na malalaki. So, yan na. 2 pounds na yung aming ulam. And this one, marinated pork. Marinated pork. Medyo mahal din to. Nasa 13,000. Palagay natin 14,000 won. So, nasa ano din siya. So, mamaya kung natin. Basta, palagay natin 15,000 won. Ito ay 8,400 won. And dito sa chicken, 7,000 won. Dito, ganito ang itsura pag bumili ka ng shells o clam dito. Nakaganto siya. So, hindi siya matatapong kahit na may tubig sa loob. At saka malinis na siya. Clean talaga siya. Di ba yung sa Pilipinas? Hindi naman sa pag-aano. Pag niluluto mo, medyo may asin. May asan. May buhangin pa. Dito, nakaano na siya, nakalinis na siya. Pero, dapat, pag inalis mo ito dito, linisin mo pa rin. Kasi, hindi naman, katulad niya, may mga ano-ano pa rin naman siya kahit paano. Kahit sabihin mo nilinis na naman. And hindi lang ganun kadami yung kanyang sand. Katulad talaga sa Pilipinas. Pag nagluluto ako, my God, kaya ko nang ibabad yung shell. Ito kasi malalaki yung size niya. Kaya, yan.
So, ito lang yung aking napamili sa worth of 78,000 won something. Oh my God! Hindi tayo nakapasa sa challenge except sa 60,000 won. So, oh my God. Very different talaga yung house live dito sa Korea than to Philippines. Kasi sa Pilipinas, kahit may 2,000 pesos ka or 1,500 pesos or 1,000 pesos, kayang-kaya mo i-budget yan for 7 days, minsan 5 days. Pero dito, no, go, no. So, yan guys, nag-compute na ako at chinek ko na rin kung magkano yung rate ngayon ng Korean won to peso. So, ang 1,000 Korean won is convert ngayon ng 41 pesos. Ang 5,000 won is convert ng 205 pesos. And the 10,000 won is convert for 410,000. So, nagtotal tayo sa pinamili natin ng 78,420. So, pumatak tayo ng sa peso ng 3,220 pesos. My God! Biro nyo, 3,220 pesos. Apat na ulam lang yung nabili ko and then the rest is other grocery na hindi pa siya ganun kadami. Ito ay malamang ay good for 4 days or 5 days only for 4 person. Pero yung 4 person na yan, yung asawa ko ay hindi naman tuwing gabi dito kumakain at hindi rin tuwing daytime kumakain. Ang maaga lang uwi niya minsan Miyerkules and then Saturday. So sa in 1 week, 2 days lang naman siyang kasabay namin kumain. Tapos Sunday is holiday niya. So kasabay namin maghapong kumain. So yan guys, very different talaga yung cost of living between the Philippines and Korea. So napakalaking diferensya about regarding sa pera. Biro nyo yung 3,220 sa peso rate is good for 4 person only and 4 to 5 days only yung pinamili na yan. Hindi yan aabot ng 1 week. At wala pa dyan yung rice ha. Wala pa dyan yung rice and then yung water na iniinom. Wala pa dyan yung budget. Kasi ang water namin dito ay hindi katulad yan sa Pinas. Bibili ka ng per gallon. Di ba yung per gallon na ilang liter yan? 25 liter at ang laman ng isang blue gallon. Pero dito ay hindi. Per bottle liter ang binibili namin. So sa isang linggo ay gumagastos kami ng 24 liter or 24 bottle na water. So, iba din ang presyo nun. So, biro nyo, in 1 week, gumagastos talaga ako sa pamimili ko ng grocery, 175,000 Korean won kung ito total. Sa peso rate is 7,188 pesos na yan, mga tol. Oh my God, very different and very shocking talaga yung inyong pagbabudget sa grocery pagdating dito.